kailangan muna nating isalpak ang ating USB bago ito i-restart. Pero sa ginawa ko, nirestart ko muna ang aking PC bago ko po sinalpak ang aking USB. Pagkatapos, kailangan po natin magpindot ng kahit anong key, pero sa akin, ang pinipindot ko po ay F2 para makapasok po ako sa BIOS. Pagkapasok po natin sa ating BIOS, dito po natin makikita ang system information. Nakapaloob dito ang BIOS revision or yung version po ng ating BIOS, BIOS building, system name, system time, and system date. Dito naman po tayo sa ating advanced. Dito po natin makikita ang processor configuration. Dito po natin makikita yung performance and yung power setting ng ating CPU. Pwede po natin itong ayusin, pwede po tayo mag-disable and mag-enable po, or pwede rin po natin pabilisin ang takbo ng ating CPU. Next naman po ay ang ating USB configuration. Ito po ang nagmamanage ng ating USB port. Onboard device configuration. Ito po yung nagme-make sure na yung mga devices po sa ating motherboard ay kumikilos po. Dito rin po tayo sa ating boot. Nandito po ang ating secure boot control, load legacy, keyboard errors, USB boot support, boot mode, first hanggang 5th boot device, hard disk drivers, and USB storage drivers. Katabi ng ating boot ang power at katabi ng power ang security. Pumunta po tayo sa ating boot at hanapin ang boot manager at pindutin po ang ating UEFI. Sa first boot po, ang ilalagay lang po natin doon ay ang name ng ating USB. Sa second boot po ay yung Windows Boot Manager, and sa third hanggang 5th boot, disabled na po iyon. Pindutin po ang F10 at pindutin ang yes at hintayin na lamang po ito. So, ayun po. Sana meron po kayong natutunan sa aking video, sa aking instructional video for BIOS setup po. So, ayun lamang po and thank you po.